Isa sa pangunahing ugat ng krimen sa bansa ang usapin ng iligal na droga. Dahil dyan, una sa naging listahan ni Pangulong Duterte ng maupo sa pwesto ay ang paglilinis ng bansa mula sa ipinagbabawal na gamot. Kasabay na rin ang mahigpit na pagbabantay sa mga pulis para matiyak na hindi lalabag sa karapatang pantao sa harap ng kanilang operasyon. Ang ulat mula kay Eunice Montes. Tanging ang larawan na lamang na ito ang makakakita ng medalya ng anak ni Chris o mas kilala bilang Kulot. Ang dapat sanang masayang araw ng pagtatapos, nauwi sa panghabang buhay na pangungot. Ando na po siya, tapos yung mukha niya na dugo-dugo na yung ilong niya, yung mata niya hindi ko na maipikit, pinupunasan ko yung ilong niya. Isang linggo na ang nakakaraan, maila pa rin ang impormasyon kung sino at kung ano ang tunay na dahilan ng walang awang pagpaslang sa 30 taong gulang ama ng 6 na anak. Dito mismo sa lugar na to, natagpuan ang walang buhay na katawan ni Chris de los Reyes alias Kulot. Ayon sa ilang mga nakakakilala dito, nagtitinda lamang ng cellphone at wala umanong kinalaman sa iligal na droga ang biktima. Ngunit para sa iilan, isa na naman itong kaso ng extrajudicial killing. Tama ng bala sa ulo, paa at sa muka ang ikinamatay ng biktima na nakita mismo sa mga CCTV cameras ng Navotas. Kaso ng pagpatay na hindi gawa ng gobyerno, ngunit dagdag na naman sa mga iniimbestigahang drug-related deaths. Nandun pa rin po ako sa punto ng may mga alam po sila sa gantong kalakaran at ayaw na rin po silang pasilitahin para hindi rin po malaman. Parang nandun pa rin po ako dun sa ganong punto na hindi naman po siguro sa gobyerno. EJK, 3 letra na lumikha ng ingay sa buong mundo magmula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. 3 letra na hindi dapat inaasosyo sa mga nangyayari. Hindi dapat tawag na EJK yun sa nangyayari. Ano ba yan? EJK ang connotation, parang may bendisyon ng Estado. Walang binibendisyon ng Estadong EJK. Ang batas, ang nagsasabing kapag nakapatay ang pulis dahil lumaban ng isang hinuhuli, exempted siya. Justifiable yung ginawa niya dahil ang ipinagtanggol niya ay Estado. Ngunit ayon sa Philippine National Police, mula sa mahigit 6,000 kaso ng maupo ang Pangulo, 2,000 dito ang kumpirmadong namatay sa operasyon ng mga pulis at nasa humigit kumulang 1,000 lamang ang kumpirmadong may kinalaman sa iligal na droga. Wala ho tayong 7,000 extrajudicial killing sa bansang Pilipinas. Meron ho tayong sinusunod na batas. So ang nagaganap po ay krimen ng homicide. Patunay umano dito ang bumababang datos ng mga nakakasuhang pulis dahil sa human rights violation. Kahit pulis ay hindi ligtas sa parusa ng batas. Mula 2014, umabot na ng 174 ang mga pulis na nakakasuhan dahil sa human rights violation na bumaba taong 2015 sa bilang na 131 at 105 naman taong 2016. Kaya naman sa kabila ng mga sinasabi ng iilan na pulis at droga ang dahilan ng pagkakasawi ng kanyang asawa, naniniwala ang may bahay ni Chris na gugulong din ang hustisya. Di pa man tuluyang matanggap ang nangyari kay Chris, positibo itong makakamit rin ang hustisya hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bawat batang nauulila dahil sa iligal na droga. Ngayon kasi i-revive ko na naman yung away sa droga. I will ask the police to make the rounds again. Yang daan, yang publiko, yang plaza, para lang yan sa matutuwid na tao at gumagaling sa batas. Hindi yan pwedeng pang-istambayan ng mga kriminal. Will you pry against the civilians there? Para sa PTV News, Eunice Montes.